Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparirito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Pumayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata, gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, unang linggo ng taon, at tayong lahat narito upang magpasalamat sa Diyos dahil tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sabi ko nga ho, hindi lang basta linggo, unang linggo ng taon at ilang araw na lang nalalapit na ang kanyang kapistahan. At natitiyak ko iba sa inyo, ina-advance na. Ngayon na nagpupunta para magparangal na sa kanya para sa kanyang kapistahan. Kaya't bigyan pa natin siya ng mas malakas na palakpak. Ngayon natin patuloy na ipinagdidiriwang pa rin ang Kapaskuhan sa pamamagitan ng kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon.
o yung tinatawag nating Three Kings o Epiphany. Kaya pwede pa rin natin batiin ang bawat isa, lalo na kung yung katabi mo ngayon mo lang nakita, batiin pa rin natin, maligayang Pasko. Sabihin mo pa rin sa kanya, pwede po bang mamasko? No? Dahil pwede pa rin mamasko. No? Yung mga nagtagong mga ninong at ninang, ingat kayo, pwede pa rin mamasko hanggang sa araw na ito. Di pa kayo ligtas. No? At sa mga inaanak na hindi pa nakapamasko, ito na ang huling araw. Habulin nyo na ang mga nagtago ninyong ninong at ninang. Pero higit sa lahat, kung hindi man tayo makapamasko sa kanila, kung pinagtaguan man tayo nila, merong isang hindi magtatago sa atin. Merong isang hindi mangunguripot sa atin at magdadamot. Siya yung laging hindi tayo pababayaan. Siya yung laging magpapakita sa atin. Kaya nga ang piyesta ngayon, ang tawag, pagpapakita ng Panginoon. At yun ay walang iba kundi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang gustong makita ang pong Nazareno, ang kanyang himala, ang kanyang pagpapala, itaas nga ang kamay at pumalakpak pa rin ng malakas. Opo mga kapatid, kung dito sa mundo marami ang nagtatago sa atin, nagtatago sa dilim dahil maraming mga kababalaghang ginagawa. Nagtatago sa ibang tao kasi alam nila mali ang kanilang ginagawa. Ang Diyos, kailanman hindi nagtatago. Sa totoo lang, tayo ang nagtatago at lumalayo sa Kanya. Huwag niyo isipin yan, mga kapatid. Minsan, yun ang ibinubulong sa atin ng demonyo. Wala na ang Diyos. Pinabayaan ka ng Diyos. Iniwang ka na ng Diyos. Hindi po totoo yun. Kasinungalingan yun. Naalala niyo po, nung unang nagkasala ang tao, si Adan at si Eva, nung sinaway nila ang Diyos, anong unang tanong ng Diyos? Nasaan kayo? Dahil lang nagtago ang tao. Aminin natin, di ba? Pag may atraso ka sa isang tao, nagtatago ka. Baka dito ka nagsimba ngayon Nisip mo, wala siguro sa Quiapo yung inutangan ko. No? Makalayo nga. No? Tapos pagdating mo rito, nakatabi mo pa pala yung inuutangan mo, yung pinagtataguan mo. Sa dinami-dami ng lugar, dito pa kayo nagpanagpo. Baka hindi asawa mo, kasama mo ngayon. Magulat ka, nagsimba rin yung asawa mo dito. No? Ingat ka. No? Pero mga kapatid, ang ating Diyos, hindi tayo tinataguan. At yun ang mabuting balita. Sa katunayan, iba't ibang pamamaraan ang ginagawa ng Diyos para makatagpo tayo. Ito ang mabuting balita. Siya ang tumatagpo sa atin. Opo, nagpunta kayo ngayon dito sa Quiapo. Pero bago pa kayo nakarating sa Quiapo, para makita ang Poong Nazareno, nakita na niya kayo. Kaya nga kayo nakarating dito Dahil tinagpo na kayo ng Diyos. Dahil kung hindi kayo tinagpo ng Diyos, marahil sinabi nyo kanina, patutulog na lang ako. Mahirap siguro pumunta sa Quiapo. Delikado pa. Wag na lang. Sa iba na lang ako magsisimba. Pero dahil nagpunta kayo rito, ibig sabihin nun, tinagpo na kayo ng Diyos. Nakita na kayo ng Diyos. Tuldok na lang yung pagpunta niya rito para makita siya. Ang nandito ngayon, lalo na ang mga nagsisimba online, ang mga nagdadasal, lalo nito mga araw na ito, patungo sa kapistahan, ito ang mabuting balita. Tinagpo na kayo ng Diyos. Nagparamdam na sa inyo ang Diyos. Kaya salamat sa inyo. Salamat sa mga nasa labas.
pasensya na kung hindi lahat makakapasok sa simbahan. Pasensya na kung isa lang muna ang lagusan natin. Pinapractice na natin ang sistema sa piyesta para maging ligtas ang lahat. Gayon pa man, nasa loob, nasa labas kayo ng simbahan, basta taimtim tayong nagsisimba, nakikinig tayo, kumakanta tayo, nakikilahok tayo, tinagpo na tayo ng Diyos. Kaya salamat sa inyong sakripisyo, mga pinakamamahal na kadeboto. Palakpakan naman natin ang bawat isang nandito ngayon. At sabihin mo sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. Dahil sa inyong sakripisyo, dahil tinagpo na kayo ng Diyos, dahil tumugon kayo sa Diyos. At yun po ang mabuting balita. Maraming pamamaraan. Napansin nyo yung mga pastol, paano nila natagpuan si Jesus Nazareno? May anghel na nangusap sa kanila. Si Herodes, yung mga taga-Jerusalem, paano nila nalaman na sa Bethlehem ipinanganak si Jesus Nazareno? Dahil sa kasulatan. Yung mga pantas, yung tinatawag nating three kings, wise men, paano nila hinahanap si Jesus Nazareno? Sa pamamagitan ng tala. Napansinin po ninyo, iba-ibang pamamaraan, hindi maiintindihan ng pastol yung tala. Pero yung mga pantas, kasi ang pinag-aaralan nila, mga bituin, ang kalangitan, doon nangusap ang Diyos sa kanila. Yung mga Hudyo, sa pamamagitan ng banal na kasulatan, doon nila natagpuan, doon nila naunawaan si Jesus Nazareno bilang manliligtas. At yung mga pastol, kailangan nila may mangusap sa kanila kasi mahirap nilang maintindihan. Kaya yung anghel, hindi lang sila kinausap, tinuro pa yung address ni Jesus Nazareno. Ganun ang Diyos, mga kapatid. Kinakausap tayo, tinatagpo tayo kung nasaan tayo. Kahit karamdaman mo, siguro ngayon may sakit ka, diyan ka kinakausap ng Diyos. Huwag mong isipin na pag magaling ka lang, doon ka lang papakiramdaman ng Diyos. Sa pamilya mo ngayon, sa estado mo ngayon, sa pinagdaraanan mo ngayon, may gustong sabihin sa iyo ang Poong Nazareno. Kaya ka pinagsimba ngayon dito sa Quiapo. Ituloy natin yung tagpuan natin sa Diyos. Sapagkat lagi tayong hinahanap ng Diyos. Laging nagpapakita sa atin ng Diyos. At sabi nga sa Jeremias 29:13, makikita mo ako, mahanap mo ako, kung ako'y tatagpuin mo ng buong puso. Makikita mo ako, mahanap mo ako, kung ako'y tatagpuin mo ng buo mong puso. Si Herodes, yung mga taga-Jerusalem, ang lapit-lapit na nila sa Bethlehem. Pero sila pa yung hindi nakatagpo kay Jesus. Nasa kanila na ang kasulatan. Pero hindi nila natagpuan ang batang manunubos. Mabuti pa yung mga pastol, yung mga dukha, yung mga maliliit, yung mga walang pinag-aralan. Sila ang mga tunay na deboto sapagkat buong puso nilang hinahanap si Jesus Nazareno. Mabuti pa yung mga pantas, yung mga galing pa sa mga malalayong lugar. Tala lang ang ginamit, pero nakita pa nila si Jesus Nazareno. Mga kapatid, ito ang ipinapakita natin itong mga araw na ito at sa mga darating pang araw. Naniniwala ko kaya kayo narito dahil naramdaman ninyo ang Poong Nazareno. Nagparamdam sa inyo. Nangusap sa inyo. Kaya yung iba sa inyo, pag nakakausap ko, Father, napanag-inipan ko siya.
Narinig ko ang tinig niya. Pinagsisimba niya ako sa Quiapo. Pinapapunta niya ako dito. Hindi lang yan ang gusto niya. May gusto pa siyang sabihin sa iyo. Magbagong buhay ka. Magpatawad ka. Maglingkod ka. Magpakumbaba ka. Magsabi ka ng totoo. Magmahal kang tapat. Laging nagpapakita, laging nagpaparamdam sa atin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, hindi kayo nagsasawang magpakita, makipag-usap, magparamdam, at umabot sa amin. Bagamat minsan, kami ang nagtatago, kami ang lumalayo, kami ay nagkakasala sa inyo, patuloy kayong nagpapakita sa amin. Nawa, maging bukas lagi ang aming puso at isipan. Makita namin ang iyong pagpapala, hindi lang sa mga magagandang bagay sa buhay, kundi sa bawat sandali ng aming buhay. Nagpapadala ka ng tala, ng anghel, ng iyong salita, ng iba't ibang pamamaraan upang makita at matagpuan ka namin. Nawa, maging buo ang aming puso na ikay makatagpo upang aming tunay na matanggap ang iyong pagpapala, himala, at awa. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.